Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang ama na ang tanging hangad ay protektahan ang kanyang anak. Ngunit ang kanyang pagmamalaki ay dadaling siya sa isang sitwasyong hindi niya malilimutan. Isipin niyo, sinugod mo ang bahay ng lalaking nanliligaw sa anak mo para hiyain ito at ipakita kung sino ang mas makapangyarihan. Pero sa isang iglap, ang mga taong pinakinatatakutan mo ay yumuyukod sa harap niya at tinatawag siyang bossing. Sino nga ba ang lalaking ito? At anong sikreto ang itinatago niya sa likod ng kanyang simpleng anyo? Pero bago tayo magpatuloy sa ating kwento, maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Mainit ang sikat ng araw, pero mas mainit pa rito ang ulo ni Beato. Nakasuot siya ng mamahaling polo shirt at gintong rilo, habang mabilis na naglalakad palabas ng kanyang mansyon. Para kay Beato, ang dangal at yaman ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Kaya naman nang malaman niyang ang kaisa-isa niyang anak na si Ella ay nakikipagkita sa isang lalaking hamak na mekaniko lang daw ang trabaho, ay agad na kumulo ang kanyang dugo. Hindi ko papayagang bastusin ang kung sino-sinong hampas lupa ang pamilya ko. Akala ba ng lalaking iyon ay madadaan niya ako sa matatamis na salita? Ngayon niya malalaman kung sino ang binabangga niya. Sumakay si Beato sa kanyang luxury SUV. Hawak niya ang address na nakuha niya mula sa kinuha niyang private investigator. Ang pakay niya, punta ng bahay ng manliligaw na si Roy. Hiyain ito sa harap ng maraming tao at bayaran para tuluyan ng layuan ng kanyang anak. Para kay Beato, lahat ng tao ay may presyo. Habang bumabiyahe, hindi tumitigil ang pag-iisip ni Beato ng mga salitang ibabato niya kay Roy. Gusto niyang ipamukha rito na kahit kailan ay hindi sila magkapantay. Samantala, sa isang lumang compound sa dulo ng syudad, tahimik na nagtatrabaho si Roy. Nakasuot siya ng madungis na t-shirt at maong na puno ng grasa. Wala siyang kaalam-alam na ang bagyong paparating ay hindi ulan, kundi ang mismong ama ng babaeng pinakamamahal niya. Sige, i-check niyo yung preno niyan. Siguraduhin niyo na walang mintis. Ayaw kong may madisgrasya dahil lang sa kapabayaan. Maya-maya pa, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng gate ng compound. Maingay ang pagpreno nito. Tila nag-aanunsyo ng pagdating ng isang hari. Bumaba si Beato, bitbit ang isang envelope na puno ng pera at ng kanyang mapagmataas na tingin. Pagpasok niya sa loob, nakita niya si Roy na nakatalikod at may hawak na wrench. Agad na sumigaw si Beato para makuha ang atensyon ng lahat. Hoy! Ikaw ba yung Roy na pilit na dumidikit sa anak ko? Humarap ka sa akin, bata! Dahan-dahang lumingon si Roy. Pinunasan niya ang kanyang kamay ng basahan at tumingin ng diretso sa mga mata ni Beato. Walang takot, walang kaba. Magandang hapon po, Mang Beato. Hindi ko po inaasahan na bibisita kayo rito sa lugar ko. Lugar mo? Itong tambakan na ito, ang tinatawag mong lugar. Nakakatawa ka. Alam mo ba kung magkano ang sapatos na suot ko? Mas mahal pa ito sa kabuuan ng bahay mo. Kaya wag mo na akong mapopopo dyan. Narito ako para tapusin ang kahibangan mo kay Ella. Iniagis ni Beato ang envelope sa paanan ni Roy. Nagkalat ang ilang libong piso sa simyento. Ang mga trabahador sa paligid ay napatigil at napatingin. Ayan, kunin mo yan. Higit pa yan sa kikitain mo sa loob ng 5 taon sa pagkukumpuni ng mga bulok na makina. Layuan mo ang anak ko
At huwag na huwag ka nang magpapakita sa amin. Ang mga katulad mo ay dapat nananatili sa potikan, hindi sumasama sa mga nasa itaas. Ngumiti lang si Roy ng bagya. Isang ngiting tila may malalim na kahulugan. Hindi niya pinulot ang pera. Salip, lumapit siya ng kaunti kay Beato. Mang Beato, hindi po nabibili ng pera ang nararamdaman ko para kay Ella. At sa tingin ko po, nagkakamali kayo ng pagkakakilala sa akin. Ano nagkakamali? Nakikita ko ang totoo. Isa kang dukha na gustong umakyat sa lipunan gamit ang anak ko. Tingnan mo ang sarili mo. Puno ka ng dumi. Wala kang silbi sa mundong ginagalawan namin. Habang patuloy sa pagbubunganga si Beato, isang convoy ng 3 itim na luxury van ang pumasok sa compound. Nagulat si Beato dahil ang mga sasakyang ito ay mas mahal pa sa dala niya. Mula sa mga van, bumaba ang lalaking nakasuot ng barong at suit. Nagulat si Beato nang makilala niya ang isa sa mga bumaba. Ito ay si Mr. Tan, ang pinakamalaking supplier ng mga spare parts sa bansa at isa sa mga business partner na matagal na niyang gustong makakausap pero hindi siya pinapansin. Si Mr. Tan, anong ginagawa ng isang bilyonaryo sa lugar na ito? Naglakad si Mr. Tan at ang kanyang mga kasama patungo sa kinaroroonan ni Beato at Roy. Inaasahan ni Beato na lalapit sa kanya si Mr. Tan para batiin siya. Kaya inayos niya ang kanyang polo at naghandang makipagkamay. Pero laking gulat niya nang lagpasan lang siya ng mga ito. Lahat ng mga lalaking nakasuot ay huminto sa harap ni Roy. Yumukod ng malalim at sabay-sabay na nagsalita. Magandang hapon po, Bossing Roy. Handa na po ang mga dokumento para sa bagong shipping line na binili ninyo. Dahil doon ay nanigas si Beato sa kanyang kinatatayuan. Ang envelope na itinapon niya sa lupa ay natapakan pa ng isa sa mga tauhan ni Roy. Ang kanyang mukha na kanina ay mapula sa galit. Ngayon ay naging maputla na tila nakakita ng multo. Tumingin si Roy kay Beato pero sa pagkakataong ito, wala na ang bakas ng pagiging simpleng mekaniko. May otoridad ang kanyang mga mata. Mang Beato, pasensya na po. May mga tauhan lang po akong kailangang asikasuhin. Gusto niyo po bang ituloy ang usapan natin tungkol sa kung sino ang dapat manatili sa putikan? Hindi makapagsalita si Beato. Ang lalaking hiniya niya, ang lalaking tinawag niyang hampas lupa, ay ang bossing pala ng mga taong pinapangarap niyang makatrabaho. Ano ngayon ang gagawin ni Beato? Itutuloy pa ba niya ang kanyang pagyayabang o lalamunin na lang niya ang kanyang pride? Nanatiling nakatayo si Beato sa gitna ng maalikabok na compound. Pero sa pakiramdam niya ay unti-unti siyang lumulubog sa kinatatayuan niya. Ang mga salitang binitawan niya kanina, ang pagtawag kay Roy na hampas lupa at walang silbi, ay tila mga palasong bumabalik sa kanya at tumatama sa sarili niyang dibdib. Tumingin si Mr. Tan, ang bilyonaryong supplier na matagal nang iniiwasan ang mga tawag ni Beato, kay Roy nang may malalim na paggalang. Bossing Roy, narito na mga perma na kailangan niyo. Handa na rin ang report para sa board meeting bukas. Gusto niyo po bang ilipat na natin ang pag-uusap sa loob ng opisina? Medyo mainit po rito sa labas. Salamat Mr. Tan. Sandali lang. May mahalagang bisita kasi ako na kailangan bigyan ng atensyon. Mukhang may hindi kami napagkasundoan ni Mang Beato. Tumingin si Mr. Tan kay Beato. Ang tingin na puno ng paggalang kanina ay napalitan ng pagtataka at bagyang pagkasuklam. Beato, ikaw pala yan. Hindi ko alam na magkakilala kayo ng aming chief executive investor. Kung alam ko lang na magkaibigan kayo, baka mas maaga nating natapos yung kontrata mo sa kumpanya ko.
Lalong nanghina ang mga tuhod ni Beato, Chief Executive Investor. Ibig sabihin, si Roy ang may-ari ng malaking bahagi ng kumpanyang kinabubuhayan ng negosyo ni Beato. Isang salita lang ni Roy, pwedeng gumuho ang lahat ng pinaghirapan ni Beato sa loob ng 30 taon. Mr. Tan. Roy, ibig kong sabihin, si Roy, may malaking pagkakaunawaan lang po rito. Hindi ko po alam. Hindi ko talaga alam. Na ano mang Beato, na ang lalaking pinapaya nyo ay may kakayahang bili ng kumpanya nyo sa loob lang ng isang araw? O ang putikan na sinasabi nyo ay ang mismong pundasyon ng inyong kinatatayuan? Hindi makatingin ng diretso si Beato. Pinulot niya ang envelope na itinapon niya kanina. Ang perang akala niya ay makakasilaw kay Roy ay mukhang barya lang pala sa harap ng tunay na yaman nito. Sir Roy, patawarin niyo ako. Nadala lang ako ng pag-aalala ko sa anak ko. Alam niyo naman, bilang ama, gusto ko lang ang makakabuti para kay Ella. Naiintindihan ko pong pagprotekta sa anak, Mang Beato. Pero ang pang-insulto sa pagkatao ng iba dahil lang sa tingin nyo ay mas nakakataas kayo. Ibang usapan na po iyon. Sabi nyo kanina, lahat ng tao ay may presyo. Ngayon, tatanungin kita, magkano ang presyo ng dangal mo? Ngayong alam mo na kung sino ako. Napayoko si Beato. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang siya ang maliit. Habang nagaganap ang tensyon sa pagitan ng dalawa, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa gate. Papa? Anong ginagawa mo rito? Mabilis na lumapit si Ella. Nakita niya ang kanyang ama na mukhang hiyang-hiya at si Roy na pinalilibutan ng mga lalaking nakasut. Nagpalit-palit ang tingin ni Ella sa dalawa. Roy, anong nangyayari? Bakit narito si Papa? At bakit ang daming tao rito? Huminga ng malalim si Roy at binalikan ang kanyang malumanay na anyo. Nilapitan niya si Ella at tinawakan ng kamay nito. Isang bagay na kanina lang ay kinagagalit ni Beato. Pero ngayon ay wala siyang magawa kundi panoorin. Wala ito, Ella. Dumalaw lang ang papa mo para mag-alok ng tulong sa negosyo ko. Hindi ba, Mang Beato? Tumingin si Roy kay Beato. Naghihintay ng sagot. Ito ay isang pagsubok. Gusto ni Roy na makita kung kaya bang magpakumbaba ni Beato sa harap ng sariling anak. Oo Ella. Tama ang sabi ni Roy. Nag-uusap lang kami tungkol sa magandang kinabukasan. Hindi kumbinsido si Ella. Kilala niya ang kanyang ama. Tumingin siya sa lupang puno ng alikabok at nakita ang ilang pirasong pera na hindi pa naisusubsob ni Beato sa envelope. Agad niyang naintindihan ang nangyari. Papa, sinubukan mo ba siyang bayaran para layuan ako? Akala ko ba nagbago ka na? Akala ko bang mahalaga sa iyo ay ang kaligayahan ko? Ella, makinig ka. Hindi, Papa. Sawang-sawa na ako sa pagiging mapagmataas mo. Hindi mo alam kung gaano kabuting tao si Roy. Hindi mo alam ang mga sakripisyong ginagawa niya. Tumakbo palayo si Ella habang umiiyak. Agad siyang hinabol ni Roy. Pero bago ito umalis, tumigil muna siya sa harap ni Beato. Mang Beato, aayusin ko muna ang gulo na ginawa niyo sa anak ninyo. Pero tandaan niyo ito. Hindi ko ginagamit ang pera ko para manakit o mangmaliit. Pero gagamitin ko ito para protektahan ang mga taong mahal ko. Kahit palaban sa sarili nilang pamilya. Mag-isip-isip kayo. Naiwan si Beato na mag-isa sa gitna ng mga tauhan ni Roy at ni Mr. Tan. Ang katahimikan sa paligid ay mas masakit pa sa anumang sigaw. Ramdam niya ang mga tingin ng panghusga mula sa mga trabahador na kanina ay minamaliit niya. Samantala, sa isang parke malapit sa compound,
Naabutan ni Roy si Ella. Nakaupo ang dalaga sa isang bench. Tinatakpan ang kanyang muka. Ella? Okay ka lang ba? Nakakahiya, Roy. Patawarin mo si Papa. Hindi ko alam na susugurin ka niya rito. Siguradong nasaktan ka sa mga sinabi niya. Sanay na ako sa mga ganyang tao, Ella. Pero hindi yun ang inaalala ko. Ang inaalala ko ay ikaw. Baka dahil sa nangyaring ito, lalo kang mailayo sa akin. Hindi mangyayari yun. Pero Roy, yung mga taong yun kanina, bakit kanila tinatawag na bossing? At si Mr. Tan, bakit siya yumuyukod sa'yo? Napahinto si Roy. Ito ang pagkakataon na kailangan niyang sabihin ang totoo. Ang lihim na kaya niyang itago sa buong mundo, pero hindi sa babaeng mahal niya. Ella, may kailangan kang malaman. Ang pagiging mekaniko ko, ito ang hilig ko. Pero hindi lang ito ang buhay ko. Ang totoo niyan. Bago pa matapos ni Roy ang sasabihin niya, tumunog ang telepono ni Ella. Ang tumatawag ay ang kanilang katulong sa bahay. Umiiyak at hysterical. Hello? Manang? Bakit po? Ano? Si Papa? Biglang binitawan ni Ella ang cellphone. Ang kanyang mukha ay napuno ng takot. Roy, si Papa, inatake sa puso pagkaalis natin sa compound. Ang plano ni Beato na ipahiya si Roy ay nagbunga ng isang trahedya na maaaring magpabago sa buhay nilang lahat. Ito na nga ba ang kabayaran ng kanyang pagiging mapagmataas? O may mas malalim pang plano ang tadhana? Nagkagulo ang lahat. Ang katahimikan ng compound na kanina lang ay saksi sa hiyawan ni Beato ay napalitan ng tunog ng sirena. Mabilis ay sinugod si Beato sa pinakamalapit na ospital. Ngunit ang sitwasyon ay hindi maganda. Ang matinding galit at pagkapahiya na naramdaman niya kanina ay naging mitya ng kanyang panghihina. Sa labas ng emergency room, hindi mapakali si Ella. Umiiyak siya habang nakasandal sa pader. Sinisisi ang sarili sa nangyari sa kanyang ama. Kasalanan ko ito, Roy. Kung hindi sana ako sumigaw sa kanya kanina, hindi sana siya atakihin ng ganito. Napakasama akong anak. Shh, Ella. Walang may gusto sa nangyari. Magpakatatag ka. Hindi makakatulong sa papa mo kung pati ikaw ay susuko. Narito ako. Hindi kita iiwan. Maya-maya pa, lumabas ang doktor na may dalang hindi magandang balita. Kailangan ni Beato ng agarang operasyon sa puso. At kailangan ito ng isang espesyalistang mula pa sa ibang bansa dahil sa komplikasyon ng kanyang kondisyon. Higit sa lahat, ang kailangang deposito para sa operasyon ay iaabot ng milyon-milyon. Pero ang hindi agad mailalabas ng pamilya ni Beato dahil nakapris ang karamihan sa kanilang assets dahil sa isang pending na kaso sa negosyo. Masyadong kritikal ang lagay niya. Kung hindi siya maoperahan sa loob ng 24 na oras, maaaring hindi nakayanin ng puso niya. Pero kailangan niya munang ayusin ang billing para masimulan ang pag-book sa espesyalista, sabi ng doktor. Napaupo sa sahig si Ella. Alam niyang wala silang ganoon kalaking cash sa oras na iyon. Ang kanyang ama ang umahawak ng lahat ng pananalapi. At ang lahat ng card nito ay nasa loob ng bag na naiwan sa sasakyan. Saan tayo kukuha ng ganun kalaking pera sa ganitong kaiksing panahon? Roy, mawawala sa akin si Papa. Tumingin si Roy sa kanyang relo. Pagkatapos ay tumingin siya kay Mr. Tan na kanina pa pala nakasunod sa kanila sa ospital. Nagkaroon ng isang tahimik na senyales sa pagitan ng dalawa. Isang tangulang mula kay Roy
at naintindihan na ni Mr. Tan ang dapat niyang gawin. Ella, tumahan ka na. Huwag mo nang isipin ang pera. Ang mahalaga ay mailigtas ang papa mo. Pero paano? Milyon ang kailangan, Roy. Isang mekaniko ka lang. Biglang napatigil si Ella. Naalala niya ang nangyari sa compound kanina. Ang pagyukod ni Mr. Tan, ang tawag na bossing at ang mga mamahaling sasakyan. Tumingin siya kay Roy nang may pagtataka. Sabi ko sa iyo kanina, may kailangan kang malaman tungkol sa akin. Ang pangalang Roy ay hango sa Resquesa Oculta Industry. Ako ang tagapagmana ng pamilyang kumokontrol sa halos lahat ng supply chain ng langis at makina sa Asia. Ang pagtatrabaho ko bilang mekaniko, yan ang paraan ko para makita ko kung sino ang mga taong totoo sa paligid ko nang walang nakatingin sa yaman ko. Hindi makapaniwala si Ella. Ang lalaking minahal niya dahil sa pagiging mekaniko ay isa palang higante sa mundo ng negosyo. Habang nag-uusap sila, bumalik ang doktor. Pero sa pagkakataong ito ay mukhang gulat na gulat ito. Miss Ella, may himala pong nangyari. Kapapasok lang ng full payment para sa operasyon ng papa ninyo. Hindi lang yan. Ang pinakamagaling na cardiologist mula sa Singapore ay papunta na rito gamit ang isang private jet. Sabi ng management, lahat ng gastusin ay sagot na ng isang anonymous donor. Gulat na sabi ng doktor. Napatingin si Ella kay Roy. Ngumiti lang ang binata ng tipid. Gusto kong makabawi sa kanya, Ella. Kahit hinarap niya ako na may galit, ama mo pa rin siya. At ang ama ng babaeng mahal ko, karapat dapat na mabigyan ng pangalawang pagkakataon. Makalipas ang ilang oras, naging matagumpay ang operasyon ni Beato. Habang nagpapahinga ang matanda sa isang suite room na parang isang 5-star hotel, dahan-dahan siyang nagising. Ang unang nakita niya ay ang puting kisame at ang pangalawa ay ang mukha ni Roy na nakaupo sa tabi ng kanyang kama habang si Ella ay natutulog sa sofa. Nasaan ako? Patay na ba ako? Buhay na buhay po kayo, Mang Beato. Huwag po kayong masyadong gumalaw. Karatapos lang po ng operasyon ninyo. Nakatitig lang si Beato kay Roy. Naalala niya ang lahat. Ang pagmamayabang niya, ang pagtatapon niya ng pera, at ang mukha ni Roy bago siya himatayin. Bakit mo ginawa ito? Pagkatapos ng lahat ng panlalait ko sa iyo, bakit mo ako iniligtas? Dahil ang tunay na kapangyarihan, Mang Beato, ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming tao ang kaya mong hiyain, kundi sa kung gaano karaming tao ang kaya mong tulungan, kahit pa hindi nila ito deserve. Ang pera nyo na itinapon nyo sa akin kanina, pinang-donate ko na po sa orphanage sa tapat ng compound ko. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Beato. Ang matigas niyang puso ay tila natunaw sa kabutihang ipinakita ng taong itinuturing niyang kaaway. Pero bago pa makahingi ng tawad si Beato, biglang bumukas ang pinto. Isang lalaking nakasuot ang pumasok, pero hindi ito tauhan ni Roy. Ito ay ang abogado ni Beato at ang mukha nito ay puno ng kaba. Sir Beato, mabuti at gising na kayo. May malaking problema po tayo. Ang kumpanya ninyo may nag-hostile takeover. Habang nasa operasyon kayo, binili ng isang hindi kilalang grupo ang lahat ng shares ninyo. Sa madaling salita, Mang Beato, wala na kayong kumpanya. Wala na kayong ari-arian. Nanlaki ang mga mata ni Beato. Ang kumpanyang itinayo niya sa loob ng 3 dekada ay nawala sa loob lang ng ilang oras. Tumingin siya kay Roy. Iniisip na baka ito na ang ganti ng binata. Pero si Roy ay mukhang gulat din. Hindi siya ang gumawa nito.
Sinong bumili ng shares? Ang Black Diamond Group po, sir. Ang balita ay balak nilang gibain ng mansyon ni Sir Beato para gawing factory. Sa gitna ng pagkakaligtas ng buhay ni Beato, ang kanyang kabuhayan naman ang nanganib. Sino ang Black Diamond Group? At bakit tila may personal na galit sila sa pamilya ni Beato? Sa silid sa ospital na kanina lang ay puno ng pasasalamat ay biglang nabalot ng tensyon. Ang balita ng abogado ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos kay Beato. Ang kumpanyang itinayo niya mula sa dugo at pawis, ang Beato Steel Manufacturing, ay wala na sa kanyang kontrol. Paanong nangyari yon? Sino ang Black Diamond Group? Wala akong natatandaang kaaway na may ganoong pangalan. Mabilis po ang pagkilos nila, sir. Ginamit nila ang mga utang ng kumpanya na hindi nabayaran dahil sa pagkakapris ng assets ninyo. Binili nila ang mga utang na yun at ginawang basehan para makuha ang inyong shares. Tumingin si Roy sa screen ng laptop ng abogado habang binabasa niya ang pangalan ng mga board members ng Black Diamond Group. Unti-unting humigpit ang pagkakahawak niya sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga mata na laging kalmado ay biglang nagliyab sa galit. Hindi ito basta hostile takeover. Ito'y paggiganti. Anong ibig mong sabihin, Roy? Kilala mo ba kung sino ang nasa likod nito? Ang Black Diamond Group ay pagmamay-ari ni Marco Valderrama. Siya ang taong matagal ko nang hinahanap. Pero hindi ko akalain ng pamilya ninyo ang uunahin niyang balikan. Nang marinig ang pangalang Marco Valderrama, tila nakakita ng multo si Beato. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa takot. Valderrama, ang anak ni Ricardo. Pero akala ko'y wala na sila sa bansa pagkatapos nang nangyari 20 taon na ang nakakalipas. Dito na pumasok ang isang madilim na twist sa kwento. Noong kabataan ni Beato at ng ama ni Roy, may isang ikatlong partner sila sa negosyo, si Ricardo Valderrama. Ngunit dahil sa kasakiman sa kapangyarihan, pinagtulungan ni Beato at ng pamilya ni Roy na mapatalsik si Ricardo dahil sa maling paratang ng korupsyon. Ang pamilya Valderrama ay nawala ng lahat at napilitang mamuhay sa hirap. Ngayon, ang anak ni Ricardo na si Marco ay nagbalik para bawiin ang lahat. Hindi lang kay Beato, kundi pati na rin sa pamilya ni Roy. Mang Beato, hindi lang ikaw ang target niya. Ginamit ka lang niya para makuha ang atensyon ko. Alam niyang kapag bumagsak ang pinakamalaking supplier mo na kumpanya ko, ay madali ka na niyang malalamon. At ngayon, hawak na niya mga ari-arian mo. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Isang lalaking matangkad, nakasuot na kulay abo, at may mapanuyang ngiti ang pumasok. Walang iba, kundi si Marco. Napakagandang reunion, hindi ba? Ang mapagmataas na si Beato, nakahiga sa kama ng ospital, at ang dakilang si Roy, nagpapanggap na mekaniko para lang makaiwas sa responsibilidad ng kanyang pamilya. Sino ka? Umalis ka rito. Hindi ka kailangan ng papa ko. Ang magandang si Ella. Sayang. Mukhang hindi mo alam ng amang ipinagtatanggol mo ang sumira sa buhay ng pamilya ko. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ako narito para sa gulo. Narito ako para mag-alok ng deal. Lumapit si Marco kay Roy. Mapanganib ang kanyang aura. Tila isang ahas na handang tumuklaw anumang oras. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng shares ni Beato, Roy. Ibabalik ko sa kanyang mansyon niya at ang kumpanya niya sa isang kondisyon. Permahan mo ang merger ng kumpanya mo at ng Black Diamond. Ibigay mo sa akin ang kontrol
sa inyong shipping lines. Natahimik ang buong kwarto. Alam ni Roy ang ibig sabihin nito. Kapag ibinigay niya ang shipping lines, magagamit ni Marco ang mga barko ni Roy para sa mga iligal na aktibidad na matagal nang ginagawa ng Black Diamond, tulad ng smuggling. Isinasakripisyo ni Marco ang pamilya ni Beato para makuha ang mas malaking isda, ang imperyo ni Roy. Roy, huwag mong ibibigay ang pinaghirapan ng pamilya mo para sa isang matandang tulad ko. Deserve ko ito. Ito na ang kabayaran ng mga maling nagawa ko noon. Mang Beato, tumahimik po kayo. Magpahinga lang po kayo. Tumingin si Roy kay Marco. Sa loob ng ilang segundo, nagkaroon ng labanan ng titig ang dalawa. Ramdam ni Ella ang bigat ng desisyon na kailangang gawin ni Roy. Kung hindi peperma si Roy, mawawala ng lahat si Ella at ang kanyang ama. Kung peperma naman siya, itataya niya ang dangal ng kanyang pamilya at ang kaligtasan ng marami. Gusto mo ng merger, Marco? Sige. Pero gawin natin ito sa tamang paraan. Magkita tayo sa boardroom ng kumpanya kabukas ng alas 10 ng umaga. Doon natin tatapusin ang lahat. Matalinong desisyon, Bossing Roy. Mukhang mas mahal mo nga ang anak ni Beato kaysa sa sarili mong pangalan. Kita na lang tayo bukas. Lumabas si Marco na tumatawa. Nang maiwan silang muli, agad ninalapitan ni Ella si Roy. Roy, anong gagawin mo? Hindi mo pwedeng ibigay sa kanya ang kumpanya mo. Masamang tao siya. Huwag kang mag-alala, Ella. Sabi ko sa inyo kanina, ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa pera. May isang bagay na nakalimutan si Marco. Sa loob ng 3 taon na pagiging mekaniko ko, hindi lang makina ang inaral ko. Inaral ko rin ang bawat dumi at kalawang sa sistema ng mga taong tulad niya. May kinuha si Roy na isang maliit na USB mula sa kanyang bulsa. Ito ang lihim na alas na matagal na niyang itinatago. Ang ebidensya ng lahat ng iligal na transaksyon ng Black Diamond Group na nakalap niya habang nagpapanggap na isang hamak na manggagawa. Bukas, hindi merger ang magaganap. Bukas, wawakasan natin ang anino ng nakaraan. Handa na ba si Roy sa huling laban? Kaya ba niyang bawiin ang lahat para kay Beato nang hindi nawawala ang sarili niyang prinsipyo? At ano ang gagawin ni Beato kapag nalaman niyang ang taong tinawag niyang hampas lupa ang tanging pag-asa niya para sa katubusan? Dumating ang araw ng itinakdang paghaharap. Ang boardroom ng kumpanya ni Roy ay nababalot ng nakakabanging katahimikan. Sa isang panig, naroon si Marco Valderrama, kasama ang kanyang mga abogado. Mayabang na nakaupo at tila ba sa kanya na ang buong mundo. Sa kabilang panig naman ay si Roy, suot ang kanyang formal na suit. Isang imahe na malayo sa madungis na mekaniko na nakilala ni Beato. Kasama rin doon si Ella, na nagsisilbing suporta sa kanyang ama na si Beato, na kahit mahina pa ay piniling sumama gamit ang isang wheelchair para harapin ang kanyang nakaraan. Napakaganda ng ayos natin ngayon, Roy. Mukha ka na talagang bilyonaryo. O ano, wag na nating patagalin ito. Permahan mo na mga merger at ibabalik ko ang kumpanya ni Beato. Isang perma mo lang. Tapos na ang lahat. Inilapag ni Marco ang mga dokumento sa harap ni Roy. Tumingin si Roy kay Beato at Ella. Nakita niya ang takot sa mga mata ng dalaga at ang pagsisisi sa mga mata ng matanda. Bago ko permahan ito, Marco, may gusto lang akong itanong. Kung makuha mo ang shipping lines ko, anong plano mo? Itutuloy mo ba ang negosyo ng tatay mo? Yung mga kargamentong hindi dumadaan sa customs? Wala ka ng pakialam doon. Ang malaga, maisalba mong pamilya ni Ella. Perma na! Dahan-dahang kinuha ni Roy ang ballpen.
Akmang peperma na siya nang bigla siyang huminto at tumingin sa malaking screen sa loob ng boardroom. Alam mo Marco, nung nagtatrabaho ko sa compound bilang mekaniko, maraming tauhan mong nagdadala ng mga sasakyan sa akin para ipagawa. Hindi nila alam, bawat makina na binubuksan ko, may mga GPS at recording devices akong nakikita. At bawat dokumentong naiiwan nila sa loob ng dashboard, nakukuha ko. Pinindot ni Roy ang isang remote. Lumabas sa screen ang mga video at dokumento na nagpapatunay ng malawakang smuggling at money laundering ng Black Diamond Group. Nagmula ang mga ito sa loob mismo ng mga sasakyan na ipinapagawa ng mga tauhan ni Marco kay Roy. Anong kalokohan ito? Hindi totoo yan. Pineke nyo mga dokumentong yan. Hindi yan fake, Marco. Yan ang ebidensya na hawak na ngayon ng mga otoridad. Sa katunayan, habang nag-uusap tayo rito, ang mga accounts ng Black Diamonds Group ay napris na ng gobyerno. Ang mga shares na kinuha mo kay Mang Beato, mawawalan na rin ng saysay dahil babagsak ng kumpanya mo. Biglang bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok ang mga operatiba ng pulisya, kasama ang mga kinatawan ng National Bureau of Investigation. Hindi maaari. Hindi maaari ito, Roy. Sisiguraduhin kong babagsak ka rin. Bago pa makakilos si Marco, pinalibutan na siya ng mga otoridad. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang lumapit si Beato kay Roy. Ang matanda ay umiiyak. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Roy, anak, patawarin mo ako. Iniligtas mo hindi lang ang buhay ko, kundi pati na rin ang aking dangal na matagal ko nang itinapon dahil sa yaman. Tama ka. Ang tunay na lakas ay wala sa kung anong meron ka, kundi sa kung sino ka sa harap ng pagsubok. Naiintindihan ko po, Mang Beato. Lahat tayo ay nagkakamali. Ang mahalaga ay ang ginagawa natin para itama ito. Makalipas ang ilang buwan, unti-unting bumalik sa normal ang lahat. Dahil sa tulong ni Roy, nabawi ni Beato ang kanyang kumpanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito ang dating mapang-aping kumpanya. Ginawa nilang mas makatao ang pagtrato sa mga manggagawa. At si Beato, siya mismo ang madalas bumisita sa factory para kamustahin ang kanyang mga tauhan. Isang hapon, sa lumang compound kung saan nagsimula ang lahat, naroon sina Roy at Ella. Nakasuot muli si Roy ng kanyang paboritong madungis na t-shirt habang kinukumpuni ang isang lumang makina. Hindi ko pa rin akalain na mas gusto mo pa rin maging mekaniko kaysa maupo sa air-condition na opisina mo, Bossing Roy. Dito ako masaya, Ella. Dito kita nakilala. At dito ko natutunan na ang pinakamahalagang piyesa ng buhay ay hindi gawa sa bakal o ginto, kundi sa tiwala at pagmamahal. Maya-maya pa, dumating ang sasakyan ni Beato. Bumaba ang matanda, hindi na para magyabang, kundi para magdala ng merienda para sa mga trabador. Lumapit siya kay Roy at tinapik ito sa balikat. Bossing Roy, may kulang pa ba sa mga kagamitan nyo rito? Sabihan mo lang ako at ako mismo ang bibili. Wala na po, Mang Beato. Kompleto na po ang lahat. Lalo na't narito kayong lahat sa tabi ko. At dito nagtatapos ang kwento ni Beato at Roy. Isang paalala sa ating lahat na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng bahay o ganda ng sasakyan. Ang tunay na yaman ay matatagpuan sa kababaang loob, sa pagkatao at sa kakayahang magpatawad sa kabila ng sakit ng nakaraan. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig dito sa Tamokski TV. Sana po ay may natutunan kayong aral sa kwentong ito na magagamit ninyo sa inyong pangaraw-araw na buhay. Ang pangunahing aral ng kwentong ito
ay ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa yaman o posisyon sa lipunan, kundi sa laki ng kanyang puso at kababaang loob. Ipinakita ni Roy na ang tunay na kapangyarihan ay ginagamit upang tumulong at magpatawad, hindi upang mangmaliit ng kapwa. Para naman kay Beato, natutunan natin na ang kayabangan at mapangusgang mata ay nagbubulag sa atin sa katotohanan. Ang pagpapakumbaba ay hindi kahinaan, kundi isang paraan upang makita ang tunay na kagandahan ng buhay. Sa uli, ang kabutihan ay laging nananaig. At ang pagpapatawad ang susi sa tunay na kapayapaan at bagong simula. Kayo, ano pong masasabi nyo sa kwento natin ngayong araw? At kung ano mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment dito sa baba sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.